Magandang umaga po sa ating lahat. Atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng Biblia at ito po ang last ng ating pag-aaral, last part ng ating pag-aaral ng mga taga-Roma. Ito ang sulat ni Pablo para sa mga taga-Roma. So we will continue with the study of the outline. Ito po yung ating pag-aralan ngayon, yung mga nilalaman ng aklat na ito. And I pray that you will take into consideration itong mga topics in each chapter, bawat kapitulo, para po meron tayong ideya kung ano yung nasa loob ng aklat na ito, and we can easily go back and refer to these books or to these chapters when we think or we are confronted or even when we meditate upon the Word of God. So I pray that the Lord will help you, the Lord will bless you in this study. So let us now continue with the last part, itong sulat ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Roma. Meron pong mga bagay na dapat nating i-recall. Ito po yung mga facts behind this letter. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo at sinabi po ito sa Kapitulo 1. Sinabi po niya na siyang nagsulat nito. Kaya hindi na po natin pwedeng, we cannot debate and look for other authors or writer. Ito po si Apostol Pablo. At sinabi din po ng apostol na ito ay para sa mga taga-Roma. So there is no point where we have to think na para saan ka ito. It was meant for Rome. Ngunit dapat din nating matandaan na itong sulat na ito ay binigay o sinulat ni Apostol Pablo nung hindi pa siya nakapuntang Roma. Hindi pa siya nakapuntang Roma nung panahon na yon. Narinig niya ang mga sufferings, ang mga paghihirap ng mga Christians in Rome, and one probably na nakukuha niya itong balita na ito was from Aquila and Priscilla. Na-meet niya ito doon sa Ephesus, and when he met Aquila and Priscilla, he might have heard about the Christians in Rome. At meron pa tayong maraming mga instances na may kilala siyang mga taga-Roma or other people who might have gone to Rome. And we have to understand na itong simbahan o itong natayo na na kongregasyon doon sa Roma ay hindi po dahil kay Pablo. We might say na ito'y nangyari noong panahon ng Pentecostes or Pentecost, na maraming mga tao, maraming mga Hudyo na pumunta sa Jerusalem at doon po nagsimula ang simbahan, ang lokal na simbahan, visible church. At dahil sila ay mga bisita, nung narinig nila ang sinasabi ni Pedro, at umuwi sila sa Roma, dinala nila yung magandang balita, at yung pagpabalik nila doon, nagsimula sila. They established the church in Rome. So ito po yung background. Paul, hindi pa niya nakita itong mga Christians in Rome. He wanted to write to them dahil yung desire niya ay gusto niya ipamahagi sa kanila ang katotohanan tungkol po sa doktrina ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo at ng lahat ng mga bagay na gusto niyang sabihin to strengthen them and to probably assure them na itong sinusunod nila, itong pinaniwalaan nila, itong pananampalataya nila ay totoo. Hindi lang ito isang katang-isip ng tao. He was strengthening their faith in the Lord Jesus Christ. That's why ito pong aklat ng Roma, mga taga-Roma, ay yung sinasabi ng mga scholars that it is the peak, or kumbaga it is the highest of all exposition by the Apostle Paul tungkol po sa doktrina ng kaligtasan.
At dahil dito, ito yung binigay o ito yung naging pinakauna sa lahat ng mga sulat ni Pablo dito sa ating canon, dito sa ating Biblia. We have to agree na ito po ay hindi ang pinakaunang sulat na sinulat niya. We have to know na yung Galatia, meron pang Thessalonica, meron pang sulat sa mga taga-Corinto. Yung mga sulat na yon ay nauna pa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ngunit it is placed as the number 1 in the letters of Paul dito sa ating Biblia dahil nga it speaks of things that are so excellent, so great and wonderful. Hindi naman ibig sabihin na yung ibang parte ng Biblia ay hindi ganun ka-excellent. Everything is excellent because it's all God's Word. But in the exposition and discussion and in explaining of the doctrine of salvation, nangunguna po ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. So kung maintindihan mo from the book of Romans, itong mga doktrina na ito, pagtuturo ng pananampalatayang Kristiyano, you can easily understand yung mga ibang sulat ni Pablo. You can easily cope and see the truth from out of the other books of the Bible or other writings of Apostle Paul dahil nga dito sa book of Romans naging wide at deep yung exposition ng doktrina ng kaligtasan. So, ito po ang mahalaga dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. It's a very important letter. It's an important message, and this is from God, of course. Paul wrote this because he has to tell the people in Rome of what was needful for them para po maging malakas sila, matatag doon sa pananampalataya kay Panginoong Heso Kristo. Pinag-usapan na rin natin nung unang linggo ang iba't ibang mga sinasabi ni Pablo dito sa sulat niya sa mga taga-Roma. Sa unang kapitulo, makikita po natin na siya nagsasabi na yung pagkamakasalanan ng tao, lalo na sa mga hintil, ay andon. Sinabi ng Panginoon na lahat ng mga hintil, they are under God's judgment. At hindi lang mga hintil, pati na yung mga Hudyo. Diyan sa Kapitulo 2 hanggang mga earlier part of chapter 3. And then he concluded in chapter 3, yon pong yung depravity ng tao. Hindi lang mga hintil, hindi lang yung mga Hudyo, lahat sa buong mundo. We are totally depraved. Wala kahit isa ang gumawa ng mabuti. Sinabi niya yan sa Romans 3 and verse 10 to 18. Basahin ko po sa inyo para ma-recall natin. Ito po yung state ng tao kung wala pa siyang Kristo. Ito po yung state ng tao, ito yung kondisyon ng tao sa simula kung wala pa siyang kaligtasan. And you must understand na ito'y isang katotohanan sa lahat ng mga tao, hindi lang sa mga unbelieving families or unbelieving people or from unbelieving countries. Kahit na yung mga anak ng pastor, ng mga anak ng mga Bible college instructors or lecturers, lahat. It's not an inheritance for a person to just immediately be a Christian or be saved dahil siya anak ng isang preacher. He must come to the realization na ito po yung kanyang estado. Ito po ang kanyang condition ng buhay niya. So everyone must understand na itong sinusulat ni Pablo dito ay para sa lahat. Gaya ng nasusulat, walang sino mang matuwid
wala ni isa. Kahit na mga anak ng pastor, kahit na mga anak ng preacher, kahit na sinong tao, wala ni isa. Walang sino man na nakauunawa, walang sino man na naghahanap sa Diyos. Silang lahat ay lumihis sa daan, sila ay sama-samang naging hindi kapaki-pakinabang, walang sino man na gumagawa ng mabuti, wala ni isa. At ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan sa kanilang mga dila ay nakagamit sila ng panlilin lang. Ang laso ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi, na ang kanilang bibig ay puno ng pagsusumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay maliliksi sa pagbubo ng dugo. Ang pagkawasak at paghihirap ay nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalaman. Walang takot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Walang takot sa Diyos. At yan po ang katotohanan sa lahat na hindi pa Christians. Kahit na they might be tamed and kumbaga sabihin natin, they act like Christians, they talk like Christians, they behave like Christians, they dress like Christians because they were raised up in a Christian family. Pero sa loob, ito po yung katotohanan. There is none righteous, no, not one. So, yun po ang dapat na makikita ng lahat ng mga tao. Kaya sinabi nga niya dito sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Now, dito po sa chapter 4, dito natin makikita yung mga examples in the Old Testament of how God saved them or justified them. We have the justification through faith. Ito pong example ni Abraham at ni David. At dito pinakita ng Diyos ang through Paul itong binigyang katwiran ng mga tao noong sa lumang tipan. So hindi ibig sabihin na dahil si Panginoong Jesucristo ay pinanganak dito sinabi sa bagong tipan, lahat ng mga naniniwala sa Kanya o lahat ng nasa bagong tipan ay yung mga tao na maliligtas. Yung mga taong hindi nila nakita si Panginoong Jesucristo, hindi nila nalaman si Panginoong Jesucristo, hindi sila maliligtas. Now we have to understand the covenant theology o itong unity ng salita ng Diyos, itong pagkakaisa ng salita ng Diyos. At ito ay nagsabi na ang sakripisyo po ng Panginoong Jesucristo, ang Kanyang ginawa para sa atin is efficient, effective sa lahat ng dako o sa lahat ng panahon. It was the way by which Adam and Eve could be saved. It was the way, or it is the way, and it will be the way sa mga tao na hindi pa nga pinanganak ngunit sila'y maniniwala kay Kristo. So yan po ang binigay dito ni Pablo. Dapat na malaman ng mga tao itong justification, itong pagbibigay katwiran sa mga maliligtas sa mananampalataya ay hindi lang para sa mga tao sa bagong tipan, kundi nagsimula ito sa lumang tipan. At ang ginawa nila ay hindi dahil nagsakripisyo sila, nagdadala ng kahit anong hayop at nagdadala ng mga offerings doon. Ang ginawa nila ay ang paniniwala. Kaya nga sinabi dito sa verse 3 ng chapter 4, sapagkat ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay nanampalataya sa Diyos at ito ay ibinilang sa kanya na katwiran. Because of his faith, it was counted for him as righteousness. Yan din ang nangyari kay David. Yan ang nangyari sa lahat ng mga banal, sa lahat ng mga naniniwala sa coming ng Messiah doon sa lumang tipan. So sa lumang tipan, they were looking forward to the coming of Christ. Dito po sa bagong tipan, binalikan natin, tinitingnan natin kung ano yung ginawa ni Panginoon Jesucristo noon sa cross ng Kalbaryo. So ngayon, dito sa Romans chapter 5, we just have to review a bit. Dito po sa Romans chapter 5, dito yung makikita yung importansya ng covenant theology. In fact, here the representative principle na sinabi dito nung si
Adan ang representante ng lahat ng mga tao, si Panginoong Jesucristo ang representante sa mga taong naniniwala, sumasampalataya sa Kanya. So we have a clear description. Sabi dito sa Romans chapter 5, sa katapusan po ng sulat na ito, sinabi dito na sapagkat, in verse 17, sapagkat kung sa pamamagitan ng pagkasala ng isang tao ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng iisa, lalong higit sila na tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at ng kaloob ng katwiran ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ng iisa. Yan ay si Panginoong Heso Kristo. So dahil po sa ginawa ng Panginoong Heso Kristo, tayo po nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito po sa verse 21 ng Romans chapter 5, he concluded, ito pong sabi ni Pablo, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, maging gayon nawa ang biyaya ay maghahari sa pamamagitan ng katwiran sa walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. So dito po sa Roma 6, makikita din natin yung mga examples ng mga sinasabi na kung paano tayo as believers, as Christians, na maging mabuhay, na susunod doon sa salita ng Diyos. Meron tayong pagbabago sa buhay natin. Kaya nga sinabi niya dito sa unang kapitulo, sa unang versikulo ng kapitulo 6, ano ba ang ating masasabi? Kung gayon, tayo ba ay magpapatuloy sa kasalanan upang ang biyaya nawa ay sumagana? Hindi po. It's obviously, it's a question that shows us na wala pong pagkakataon sa isang Christian that he will go back to sin. Yes, we can sin. Yes, we fail. Yes, we still stumble. But it is not the desire of a believer to go back to his old life and live the sinful life. We have to live the newness of life dahil nga bago na tayo. Binago tayo ng Panginoon. Kaya sana makikita din natin ito sa lahat ng pagkakataon. We as Christians lived in a very different kind of life. We have a change of life from the one in the past nung bago hindi pa tayo naging Christian at tayo ngayon na naging mga mananampalataya kay Kristo. Kaya in the testimony in the testimony that is required for the catechumens or yung mga baptismal candidates, they must emphasize, and may format na binigay sa kanila, yung buhay nila bago po naging Christian at yung buhay nila pagkatapos na sila sumasampalataya. Diyan natin malalaman dahil merong iba na parang walang change. Yung parang sinasabi nila, sa simula pa lang sila yung mga Christian na. Sa simula pa lang sila naniniwala na. Sa simula pa lang sila yung mga ligtas na. And that is a very good cue for us to understand and to see na itong mga tao na ito hindi pa nakaintindi sa kaligtasan, sa doktrina ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. It is a false belief na they were already saved or they were already righteous, and because of that they wanted to be baptized. So yan ang isang malaking difference at makikita natin yan sa Roma 6. Sa Roma 7, ito po yung struggle ng Christian. We have to understand that though we are under dominion of the Lord Jesus Christ, bago na yung buhay natin, dahil nga tayo mga Christian na, itong kaaway, itong laman, andito pa rin tayo sa laman, di ba? Hindi naman tayo nawawala. We are not delivered out of this sinful flesh. At itong sinful flesh natin is still towards sin. It is inclined towards committing transgression. It has the love to do what is evil. Yan po ang flesh natin. Gusto natin yun yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan, andyan pa rin yan sa mga believers. It will not be taken out. It is a struggle of believers even until death. Kaya we have to understand that we have to
be equipped. We have to strengthen ourselves in the Word of God so that we can fight against the wiles of the enemy. Dahil yung kaaway, gagamitin niya yung ating impulses, yung ating instinct, yung ating desire ng buhay, dahil nga we still have that sinful flesh, that sinful nature in us who struggles to come out and to reveal himself. Parang isang ulupong, parang isang bitin, parang isang serpente na magpapakita po ng kanyang pagkamakasalanan. And we have to equip ourselves with the Word of God, and the Spirit of God in us would help us to overcome this. We are victorious in the Lord dahil nga we have the Spirit of God. So, dito po sa Roma 7, ito po yung struggle ni Apostol Pablo. Take note na hindi po ito struggle while Paul was still immature. Ito yung sinasabi ng ibang mga na mga nag-aaral. Sabi nila, ito ay isang deklarasyon ni Pablo nung bata pa siya. Ngunit nung naging mature na siya, hindi ito ang experience niya. No, take note, this book was written kung pauwi na si Pablo sa third missionary journey. And he was not an immature believer during that time. He was even more mature than the beginning. Kaya ito yung makikita natin as a struggle of the believers. Romans chapter 8, it is the triumph of a Christian. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Sa makatwid ay wala na ngayong kahatulan sa kanila na mga na kay Kristo Jesus na lumalakad, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At dito natin makikita ang isang makapangyarihang deklarasyon ni Pablo that we are truly of God and we have no worry. I mean, we have to fight, but we have the assurance. Ito yung security ng believers. At sabi dito, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay sama-samang gumagawa para sa kabutihan nila na umiibig sa Diyos sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin. And because everything works together for good, God works together for good, meron tayong assurance dito in verses 38 and 39. Sapagkat ako ay nakatitiyak na hindi ang kamatayan ni ang buhay ni mga anghel, ni mga pamunuan, ni mga kapangyarihan, ni mga bagay sa kasalukuyan, ni mga bagay na darating, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang anumang ibang nilalang, ay makakayang ihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon, pagpatuloy natin, medyo mahaba yung ating introduction, almost half of our time, but it is good to recall dahil hindi natin pwedeng ipagpatuloy na hindi natin alam yung nauuna. We cannot continue on if we don't know kung ano yung past. So we have to recall dahil siguro marami sa inyo hindi nakarinig, marami ang nakatulog, marami din ang iba yung iniisip. At we have to recall and to remember kung ano yung mga sinasabi para po as we continue, meron tayong connection. Hindi po magtataka tayo bakit dumating tayo sa ganong klaseng mga declaration of Paul na wala namang relasyon doon sa mga sinasabi in the past chapters. Now, we have to understand in Paul's way of writing, and that was, of course, inspired of God. The word are all inspired of God. But sa sulat ni Pablo, dahil binigay pa rin niya ng Panginoon in a form of like the writer has still that skill, ang kanyang pamamaraan sa pagsulat ay yung nauna ay ang doktrina, yung theology, at yung the other part, yung other half of the writings, it could be last chapters, ayon pong mga practical things to do. So ngayon, dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sa unang kapitulo hanggang kapitulo 11, yan po ang doctrinal. At yan nagsimula sa kapitulo 12 hanggang sa last chapter in chapter 16, yan po yung practical, kung paano natin i-apply para yung application, yung mga sinasabi niya in the first
chapters of his letter. So that's how important it is to recall, dahil kung hindi natin ma-remember yung ano yung mga sinasabi niya sa simula, hindi natin pwedeng mai-conclude na itong gagawin natin. So it's important for us to recall. Now, in chapter 9 to 11, we have to see here kung ano ang misteryo ng Israel. Mahalaga po ito dahil kung makikita natin ng Israel ngayon, parang out of God's plan na siya. Parang yung ginagawa niya ay hindi na bahagi sa gusto ng Panginoon. And in fact, we see sa mga survey na more than 50% ng mga Hudyo ay hindi na naniniwala ng Diyos. They as if think that they can do it. They have the national strength. They have the national loyalty. Loyal lang sila sa kanilang bayan, sa kanilang mga historical accounts, yung mga nagagawa nila, at loyal sila sa kanilang they are depending on the power of the government, the power of their alliances, yung mga nations that are supporting them. They are dependent on the Iron Dome. Yan po yung kanilang trust and confidence. At marami sa kanila hindi na naniniwala sa Diyos, at lalong-lalo na kay Panginoong Jesucristo, dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus Christ. Ngayon, dito sa misteryo ng Israel, pinakita ni Pablo na kahit na ito yung nangyayari sa Israel, and worse sa ating panahon ngayon. Remember, it was written almost 2,000 years ago, at dahil dyan, mas malala pa yung Israel ngayon kaysa noong panahon ni Pablo. Ngunit, ito ang deklarasyon, ito pong sinasabi ni Pablo, ito pong sinasabi ng Panginoon through Paul, ay meron pa rin, andyan pa rin ang Israel sa plano ng Panginoon. Dito po sa Roma Kapitulo 9, makikita natin yung burden ni Apostle Paul. Sinabi ko, ang katotohanan kay Kristo, ako ay hindi nagsisinungaling, ang aking budhirin ay napatutuo sa akin sa Espiritong Banal na ako ay may malaking kabigatan at patuloy na kalumbayan sa aking puso. At bakit? Sapagkat ninanais ko ng aking sarili ay isinumpa mula kay Kristo para sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman, na mga Israelita na sa kanila nauukol ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga kasunduan at ang pagbibigay ng batas at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga pangako na sa kanila ay ang mga ninuno, at kung kanino gaya ng patungkol sa laman ay dumating si Kristo na siyang pinakamataas sa lahat, Diyos na pinagpala magpakailanman. Amen. So Paul was saying, I have this burden. I even desire na ako yung mapuntang impyerno, yung mga kapatid ko, yung mga Israelita ay mapuntang langit. And that was not, of course, a way by which he wanted to be in hell. It is an expression of the great burden. Sana ganun din yung burden natin sa ating mga kapatid, mga kababayan, mga kapamilya. Sana yan din po ang ating burden as we share to them the gospel. Do we really have the burden for them to be saved, or are we just doing it because ito kasing inuutos ni pastor, ito kasing tradition na ginagawa natin, ito kasi ang activity ministry ng ating Filipino worship service. We have to go to every two Sundays in a month. Noon, nung panahon namin, every Sunday pumunta kami ng we evangelize, and that is because of the burden, the heart and the desire of people to share God's word to these lost, to these blinded people, to these stiff-necked people, to these people who are ignorant, innocent of what is the truth, at hindi nila alam, kaya sabihin natin. So, do we have that burden? Ganun ang kay Pablo. Kaya dito sa chapter 10, pinakita niya yung burden niya. And of course, kasama na dito yung kanyang burden din, na not only for Israel but for all people. Dito yung kanyang ipinahayag niya dito, yung dapat gawin ng bawat simbahan, bawat tao to preach the word. At
Dito sa verse 13, sabi dito, sapagkat ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano ba kaya nila siya tatawagan na sa kanya hindi nila sinampalatayanan? At paano ba nila siya sasampalatayanan na sa kanya ay hindi sila napakinggan? At paano ba sila makaririnig kung walang isang mangangaral? So kailangan po yung preacher. At wala pong preacher na makapunta kung hindi po tayo magsuporta. At wala pong preacher na makapunta doon kung wala po tayong walang dalangin, wala pong mga pag-encourage sa kanila. We have to do everything in order to send forth laborers, missionaries, so that they will preach God's word. Yan po yung ating tema this year. That we pray for God-sent laborers. Hindi po mga laborers na gusto lang na pupunta doon dahil makita yung lugar. Hindi po mga laborers na pupunta doon dahil may suporta. Hindi po mga laborers na pumupunta doon dahil nga wala nang ibang magagawa. We have to understand na ito po yung laborers na pinadala ng Panginoon dahil yan ang gusto ng Panginoon, na silang maging mga tao na mamahagi sa salita ng Diyos doon po sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. At yan ang ating makikita dito sa Roma 11. Pinakita din dito ni Pablo na itong ating pagiging mga Christian ay dahil ito sa mga Hudyo. Kaya ang plano ng Panginoon para sa mga Hudyo ay patuloy pa rin. Hindi pa tapos ang plano ng Diyos para sa mga Hudyo. Hindi pa tapos ang plano ng Diyos para sa kanila. Ang plano po ng Panginoon doon sa lumang tipan ay itong mga Hudyo ay babalik sa Kanya. They will look at Him. Kung pagbalik po ng Panginoong Jesucristo in the rapture, makikita nila marami yung maniniwala sa Kanya. Pagbalik din Niya sa second coming, makikita ng mga Hudyo. They will realize na siya yung Kristo, siya yung Jesus ng Nazareth na pinatay nila, at makikita nila yung kanyang mga sugat, and because of their obstinacy, yung kanilang pag-deny kay Jesus Christ, they will mourn and they will weep and they will cry and they will repent. That's how the Lord Jesus Christ will be exalted, and He will sit on the throne of David, and for 1,000 years He will rule on this earth. Yan po ang expectation, anticipation ng bawat believer. So dito yung misteryo ng Israel ay andyan pa. Kung wala na po sa plano ng Panginoon ng Israel, wala nang millennial reign ng Panginoon Jesucristo. Dahil ang millennial reign ng Panginoon Jesucristo ay kasama po sa plano ng Panginoon noon pa, sa panahon ni David, sa panahon ni Solomon. At yan po ang sabi ng Panginoon kay David, there will come the root of David will sit on the throne, at siya po ay si Panginoon Jesucristo. So hindi po mawawala yung plano ng Panginoon tungkol sa Israel. Dahil ang if we limit the plan of God to Israel in the Old Testament, ay walang mangyayari sa New Testament. Lahat ng mga sinasabi dito ni Pablo on the coming of the Lord Jesus Christ, on the reign of Jesus Christ, itong nasa Revelation, hindi na yan mangyayari. Bakit pa pupunta dito si Panginoong Jesucristo? Bakit pa gagawa siya ng mga tribulational plagues? Wala naman siyang plano doon sa mga Hudyo, particularly itong mga ginagawa nila o ginagawa ng Panginoon para sa kanila ay para po maibalik ang mga Hudyo, ang mga Israelites doon sa side ng Panginoon. So we have to know this, and we even understand na tayo naging mga Christians dahil nga sa ginawa ng Panginoon para sa kanila. They suffer, they were blinded, all because tayo po ay may purpose ang Panginoon para sa atin. So sabi dito, hindi po tayo maging proud, hindi po tayo maging mga tao na boastful. Ito dito, sabi dito sa verse 18 ng Roma 11.
Huwag kang magmayabang laban sa mga sanga, ngunit kung ikaw ay magmayabang, ay hindi ikaw ang nagdadala sa ugat, kundi ang ugat sa iyo. Sabihin mo, kung gayon, ang mga sanga ay nabali upang ako nawa ay maidugtong. So, ang original na sanga, yun pong mga Israelites, they were cut off para po tayo maging bahagi, will be grafted in. Mabuti dahil sa di pananampalataya ay nabali sila at ikaw ay tumatayo sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag maging mapagmataas kundi matakot. Yan din ang problema ng maraming mga Christians ngayon. They are so proud of themselves that they think they are more favored by God than Israel. Hindi po. Dahil lang sa ginawa ng Panginoon sa kanila at sa kanilang katigasan ng ulo, naging parte tayo. I mean, it was all God's plan at the beginning, but we have to understand it was done in that way. Kaya masdan sa makatuwid ang kabutihan at kahigpitan ng Diyos sa kanila na bumagsak ay kahigpitan. Datapwat tungo sa iyo, mga hintil, ay kabutihan kung ikaw ay magpapatuloy sa kanyang kabutihan sa ibang paraan, ikaw rin ay mapuputol. At sila rin kung sila ay hindi mananatili pa sa di pananampalataya ay maidudugtong sapagkat makakaya ng Diyos na idugtong silang muli. God is all powerful. He can do it. Kaya let us not be boasting of our salvation. We must be humble. Alamin natin na tayo walang we are not even here in lalong-lalo sa mga estudyante. Maraming mga estudyante, they are so proud of themselves that they thought na they are higher or quality in their faith than others. No, hindi po. Lahat tayo, we were all sinners, wretched before God's eyes. It's only by the grace of God na nandito tayo, naging mananampalataya tayo. It's all by God's grace. Binigyan tayo ng paniniwala, pananampalataya ng Panginoon. And we must not boast na we are better than others. We must understand we just receive that free gift of God, of salvation, that faith na binigay niya sa atin. Kung wala yan, wala tayong magagawa. And that makes everyone na we are fair before God. Lahat tayo. We were all under God's wrath. Dito tayo ngayon, binigyan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Now, from chapter 12, makikita po natin ang gusto ng Panginoon para sa ating buhay. Now, dito na po nagsimula yung practical aspect. So, dito po sa chapter 12, makikita natin yung gusto ng Panginoon para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Ang mga pangangaral dito ni Pablo na tayo po ay maging buhay na sakripisyo. Let us be living sacrifices. We will not be bringing goats and lambs and oxen to offer. We will offer ourselves. We will not, of course, be offered as dead sacrifices. We are living sacrifices. Kumbaga, we give ourselves to God actively and serve Him and do all things na gusto niyang gawin natin. That's what Paul says here. Kaya sabi niya dito, ako sa makatuwid ay namamanhik sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng mga kahabagan ng Diyos na iharap ninyo ang inyong mga katawan ng mga buhay na hain, banal katanggap-tanggap sa Diyos na ito ay inyong makatwirang paglilingkod. At huwag makiayon sa sanlibutan ito, kundi kayo ay mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan upang mapatunayan nawa ninyo kung ano yung mabuti at katanggap-tanggap at sakdal sa kalooban ng Diyos. So, kailangan po nating gawin ang gusto ng Panginoon. And we should not conform to the image of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Magbabago po. At yan, mababago lang kung tayo nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos, and we meditate upon it day and night. And yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. So, we have to understand itong gusto ng Panginoon sa buhay ng bawat Kristiyano. Meron din binigay siyang mga kaloob. There are spiritual gifts. And these spiritual gifts are given by God not for us to boast, no? Maraming mga tao, they are so proud of themselves because they can preach, they can sing, they can do whatever things na mas malamang sila kaysa
sa iba, but it is not to show off kung anong binigay ng Panginoon, because these are all given. Lahat. The way we preach, the way we study, we are all gifted by God. Kaya itong lahat ng mga bagay na natanggap natin, ito ay galing sa Diyos. These are not our own. And so we must use these gifts to glorify God, to honor God. Kaya maraming mga ang sabi dito ni Pablo sa verse 6, mayroon gayong mga kaloob na nagkakaiba alinsunod sa biyaya na ibinigay sa atin, kung panghuhula ay ang tao ay manghula alinsunod sa katapat ng pananampalataya. Alinsunod sa katapat ng pananampalataya. It is God's proportion of faith. We should not boast of it. We should not make it like something great and so people will praise us and honor us. No, it must always be to the glory of God. Now, dito sa Romans 13, there are good advices, practical advices sa mga Christians. By the way, in Romans chapter 12, 9 to 21, meron yung mga sinasabi about how we treat other believers, other Christians. I mean, at lalong-lalo na sa mga hindi pa naniniwala, so that we can witness to them. And so we have dito sa sinasabi ni Pablo, we have as Christians, we have to do these things. Let love be without dissimulation. Ayan, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Walang pagkukunwari. Yan ang problema sa maraming mga believers, mga Christians. Mapagkukunwari tayo. And because of that hypocrisy, ay maraming nagagawa. No? Hindi tayo totoo sa harap ng tao. Ganito tayo pagkaharap itong tao, sa ibang tao, iba ang ating reaksyon para sa kanila. We must be true to everyone. We must, if we want to tell somebody, if ito yung sinasabi natin sa harap ng tao, yan ang tunay. Hindi tayo maging isang ipokrito. Mabait tayo sa taong ito, we are thankful, we are respectful diyan sa taong yan, pero pag alis niya ay para tayong mga demonyo, para tayong mga tao na walang kahit pananampalataya. Hindi po ganon yung isang Christian. So we must not be hypocrite. Wala pong hypocrisy dito. Maging mabait na nagmamahal sa isa't isa, na may pag-iibigang magkapatid, sa karangalan ay ipagpauna ang isa't isa. So, hindi tamad sa pagsisikap. Ayan po ang Christian. Hindi po tayo tamad sa pagsisikap. At mataimtim sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Nagagalak sa pag-asa, matiyaga sa kapighatian. Nagpapatuloy na matatag sa panalangin. At dito, sinasabi din dito na maging tayo. We should not be high-minded. Huwag isipin ang matataas na mga bagay, kundi makisama sa mga taong may mababang kalagayan. We should not be proud of who we are, or wala naman tayong karapatan na maging proud, but there are people who imagine themselves as great people. That's why they can be proud. At sabi dito, hindi po tayo maging mga taong naghihiganti. And that is important for believers. So, there are things na dapat nating malaman. Marami pa tayong mapag-aralan. So, we just remember na Romans chapter 9 to 11, yan po ang tungkol sa Israel. Romans chapter 12, magsimula po diyan ang pagtuturo ng apostol, from God's word, of course, from the word of God, ng paano tayo makipagrelasyon, how should we relate with Christians and non-Christians. At meron din tayong obligasyon para sa ating gobyerno, sa ating estado, sa ating sa mga namamahala sa atin. Dito po yan sa Roma 13. Hayaan ang bawat kaluluwa na magpasakop sa mas matataas na mga kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan malibang galing sa Diyos. Ang mga kapangyarihang umiiral ay itinakda ng Diyos. Sinuman sa makatwid ang sumasalangsang sa kapangyarihan
ay sumasalansang sa patakaran ng Diyos, at sila na sumasalansang ay tatanggap sa kanilang mga sarili ng kahatulan. Meron pong paghahatol sa mga taong hindi sumusunod sa nilagay ng Panginoon na mga leaders in the church, in the society, in the government. Meron pong binigay ang Panginoon. And sometimes these people are non-believers. They are even cruel and evil people. Of course, we don't have to submit kung anong ipapagawa nila na contrary ng Scripture. But we have to do whatever things para sa kanila kung yan ay hindi po opposite or contrary to the teachings of God's Word. So yan ang makukuha natin sa Kapitulo 13. Sa Kapitulo 14, meron din dito kung paano tayo yung ating pagganyak ng mga Kristiyano, how we must encourage, how we must motivate the Christians. There are in the church, at dito rin sinasabi sa chapter 14 na ito po yung mga mahihina at malalakas, merong mga mature believers, merong mga immature believers, yung mga baguhan pa, yung mga matagal na diyan sa simbahan, ngunit wala pa silang alam doon sa doktrina. Ito yung mga tao na palaging nag-aaway, naghanap ng kontrobersiya, naghanap ng mga kaguluhan. And because of this, there might be some problems in the church. But as Christians, as believers, at tayo pong nalalaman natin ang salita ng Diyos, sinasabi po dito sa Roma 14 na tayo po ay maging compassionate. Intindihin po natin itong mga tao na ito. Ang iba sa kanila, madali silang mainsulto and they will be stumbled because of the food we eat, because of other things na minor sana, ngunit they look at it as a great sin or a great obstacle, mahirap na isang mga suliranin dahil they are still young in the faith, no? Nakikita nilang malaki itong problema. Kaya we have to also go down to their level and counsel them. That is the duty of believers. We must let them understand. Hindi po tayo nangangaway. Hindi po natin kinakalaban itong mga baguhan dahil marami pa silang hindi naintindihan dito sa salita ng Diyos. And so we must guide them. We must show them the way. Yan po ang gusto ng Panginoon through Apostle Paul dito sa kanyang mga salita sa Roma 14. Ngayon, dito po sa Roma 15, makikita natin itong papapatuloy ni Pablo dito sa yung paano natin relate yung ating sarili sa ibang mga Christians. Kaya nga sinabi dito sa dito sa Kapitulo 15, tayo kung gayon na mga malalakas ay nararapat dalhin ng mga kahinaan ng mga mahihina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Hayaan ng bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan at ikatibay, sapagkat maging si Kristo ay hindi tagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta nila na umalipusta sa iyo ay nahulog sa akin. Kay Kristo po nahulog yung kanilang reproaches, alipusta, yung kanilang mga mga sinasabing masama doon kay Kristo. Sana sa atin yon, ngunit doon kay Kristo nahulog dahil nga siya yung ating representative. So ngayon, dapat natin na isabuhay itong mga pagtuturo ng salita ng Diyos. At dito po sa Kapitulo 15, makikita natin ang gusto ng Panginoon kung paano tayo maging encouragement, lalong-lalo na sa mga mahihina. If we are truly growing Christians, we must stoop down to help others na hindi pa alam at nangailangan pa ng tulong. Kaya importante yan sa katawan. Importante yan sa katawan ng simbahan ng Panginoon Jesucristo. Katulad ba isang example, yung utak natin is very sensitive, no? I-open mo yung skull mo, it will be infected, it will be destroyed.
But the skull, itong ating sa bungo, it's protecting what is weak. I mean, weak physically, because it is powerful. Our mind, our brain is powerful. But physically, it's weak. Hindi niya kayang na open yung ulo natin. It is a powerful tool, a powerful part, organ of the body, yet it is very sensitive. Kaya there is a part of the body that protects it. Yun din sana ang sa ating mga Christians. There are weak people. They might be strong in the knowledge of the world, or strong in the knowledge of other things, but they are weak in the knowledge of God's word. We must be there to help them know and undergo training, even learning of God's word, so that they will understand it clearly. So yan po ang sinasabi ni Pablo diyan sa kanyang salita para sa mga taga-Roma, diyan po sa Romans chapter 15. Pagkatapos niyan, meron po siyang mga sinasabi dito, mga huling salita. At ito na yung last part ng ating pagsusuri ng aklat o ng sulat ni Pablo para sa mga taga-Roma. Dito po ang mga pagbati niya. At sa lahat ng mga sulat ni Pablo, dito natin makikita sa Roma, yung pinakamaraming taong sinasabi niya, maraming tao na kanyang minimension. And this was not to boast their egos or yung kanilang mga pangalan, to be honored at to be commended. Ito po ang gusto ng Panginoon para kay Pablo, na siya po'y magpapasalamat sa mga taong ito. Kailangan po natin pasasalamatan yung mga ginamit ng Panginoon. Of course, they are used by God, and it must be God whom we have to praise and thank for all the things na ginawa po ng mga taong ito. Ngunit, hindi natin maipagkaila na ginamit din sila ng Panginoon. That's why Paul here readily mentioned these people, because they are worthy of mentioning, not to commend them, not to let them boast and be proud, but to glorify God dahil ginamit sila ng Panginoon to continue and help itong gawain doon sa Roma. So kung makikita niyo dito sa lalo-lalo na sa kapitulo 16, ang daming mga pangalan dito. You can just continue on reading the names of those disciples. But this was purposely done in order to acknowledge tayo din sa ating simbahan, sa ating fellowship, sa ating pamilya. We don't have to deny kung sino po yung ginamit ng Panginoon. Papasalamat tayo sa Diyos para sa kanila. At sa ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanila, we have also to encourage them and to acknowledge na sila yung ginamit ng Panginoon na instrumento. Ay importante yan dahil yan ang gusto ng Panginoon to move or to let these people do more for the Lord. Not that they require any praise and honor, but they must be also encouraged and be known na yon ang mga in charge. Sila yung gumawa niyan, silang gumawa nito. That is to thank God sa ability, the gifts na binigay sa kanila. So, importante yan. Hindi po dapat na kalimutan lang natin yung mga ginagawa ng ating mga kapatiran. They are all precious in God's sight. At dahil po sa kanilang mga ginawa, we can continue on glorifying God, honoring God, giving Him all the praise dahil nga sa mga taong ito. So, dito po sa Roma 16, makikita natin yan, ang mga personal na pagbati ng Apostol Pablo para sa mga believers, sa mga kasamahan niya. Dito po sa katapusan ay meron niyo dito ang pangwakas na basbas. Ito po yung benediction. At dito sinabi ni Pablo, ngayon sa Kanya na may kapangyarihan upang patatagin tayo alinsunod sa aking ebanghelyo, at ang pangangaral kay Hesus Kristo alinsunod sa kapahayagan ng ministeryo na inilihim mula nang magsimula ang sanlibutan. Datapot ngayon ay naging hayag
at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, alinsunod sa kautusan ng walang hanggang Diyos, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa para sa pagtalima sa pananampalataya sa Diyos na kaisa-isang marunong ang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo magpakailanman. Amen. So dito po, Paul closed this letter with this benediction. It's a good ending of a letter to bless the readers, to bless those who have received the word, bless those who are listening to God's word, bless those who are meditating upon God's word. Hindi po itong benediction para sa mga taong hindi nakikinig. Ay may maraming mga tao na ayaw nilang makinig sa katotohanan, and they have so many excuses, and because of that excuses they are actually destroying themselves because they deny themselves of the privilege of receiving God's word. Hindi po yan dahil sa preacher. Marami, they want to insult preachers. That's why they want to show na hindi sila interesado. But that is not what the Bible is telling us. We have to be interested with God's word because it is God's word. Ito yung salita ng Diyos, hindi po ito salita ng tao lang. And there may be some expositions na hindi right. You have the Holy Spirit to help you. But in every preaching of God's word, I thank God na meron tayong mga talagang makukuha from Him. So we have to understand such burden to hear, to listen God's word. At ito ay sinasabi ni Pablo dito sa Roma 16. So ngayon, medyo mahaba po yung ating diskusyon sa sulat ni Pablo para sa mga taga-Roma. Nagsimula po ito nung din-describe natin kung ano yung mga pakay, mga tema ni Pablo dito. It's a gospel actually. It's the salvation in the Lord Jesus Christ. So ito po yung pinaka tema ni Pablo in Romans, in his epistle to the Romans. And we understand, alam natin na ito'y sinulat ni Pablo, hindi pa siya nakarating sa Roma. Eventually, dumating din siya sa Roma, and he went there not carried as a missionary or did not join any missionary trip. Dahil kaya dumating siya at nakarating sa Roma, it was because he was imprisoned. So God has His way. Hindi natin alam kung paano niya tayo dadalhin sa isang lugar. It can be by prison, it can be by in what other circumstances. But in all, God has the overall sovereign power to guide us, to lead us kung ano po yung dapat nating gagawin. So we have to acknowledge the Lord. And in the book of Romans, it's very clear. Pinakita po dito ni Pablo na tayo po lahat makasalanan. At dahil sa kasalanan, nangailangan tayo ng katwiran. At ang katwiran na yan ay hindi dahil sa tao, kundi katwiran ng Diyos. At yan ay makukuha natin o matatanggap natin sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo lamang. And this, ito pong pananampalataya ay hindi lang na sa atin ngayon sa bagong tipan, kahit na nung panahon ni Abraham at ni David, yan din ang plano ng Panginoon para sa atin. Pinakita din dito ng Panginoon through Paul kung ano po yung mangyayari sa isang naniniwala kay Kristo. Meron pong representante ng tao noon, nagkasala si Adan, ngunit nung naging representante ng tao si Panginoong Jesucristo, ang lahat na sumusunod sa Kanya at naniniwala sa Kanya ay nagkaroon po ng buhay na walang hanggan, may kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Romans chapter 6, yan po makikita natin paano dapat tayo mabubuhay na isang Kristiyano. We must be under the dominion of the Lord Jesus Christ. Wala po tayong free will. Yung free will natin ay under subjection ng will ng Panginoon. So it's not that it's free na tayo yung may choice. It's free because it's free from sin. It's free from the dominion of Satan. It's free from self. It is under liberty because we do it freely in the Lord Jesus Christ. Chapter 7, may struggle po diyan.
Yung gusto ni Pablo na gagawin, hindi niya magagawa. Yung hindi naman niya gustong gagawin, yun ang kanyang ginagawa. This is a struggle of a man who is truly born again, but still in the sinful flesh. And we can only release the sinful flesh when we die, or when the Lord Jesus comes for the rapture. Chapter 8, ayan po ang pinakamahalagang, magandang bahagi ng sulat na ito, the victory in the Lord Jesus Christ. There is therefore now no condemnation. All things work together for good. No one can separate us from the love of God. Ito po yung mga sinasabi sa Romans chapter 8. And then Romans chapter 9 to 11, it's all about Israel. And we have to also understand this dahil mahalagang doktrina ito para sa atin. Dahil kung yan ang ginawa niyang Panginoon sa atin, sa kanila as Israelites, yan din ang gagawin ng Panginoon para sa atin as a church. Then we have in chapter 12 to 16, yan yung practical na mga application para po sa ating pamumuhay as Christians. And so it is important that we recall this. At kailangan din nating malaman kung ano yung nasa loob nito. I invite you and I pray that you can read at least once through the book of Romans with prayerful spirit na sana ang Panginoon magbibigay sa atin ng puso to understand His Word and to obey His Word. Yan po ang pinaka-importante. So, maraming salamat sa inyo, and next time we have to move on at meron na po doon tayo sa isa na namang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Let us pray. Father in heaven, we thank you that you have granted us a time to hear of thy word. We pray that you will bless us, O God, even to obey thy word. And grant us, O Lord, the heart to follow thee and to trust in thee alone. We pray and we ask all this with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po.